Praise God. Be inspired. It's Happy Sunday, Sister Ems, di ba? No? Naalala ko tuloy kasi ang pag-uusapan po natin is about generosity. No? The blessings of being generous. Actually, ang tutok dito sa ating team ngayon is the blessings. Pero mas maganda siguro pag-usapan muna natin yung generosity. And who is the best generous person? Di ba? It is Jesus. It is our God. Ang Panginoon, ewan ko po kung naalala niyo po yung prayer natin, yung pinag-pray ni Sister Emma kanina, doon sa ating opening prayer, that God is our resources. We're just only as stewards, tagapamahala lang po nung mga binigay natin sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, meron kong isang article, Sister Ems, let's look at the source, not the resources. Di ba? Source and resources. The source is God. Resources, ito yung inuutak natin, hanap buhay dito, hanap buhay doon. And the end of the day, plank pa rin, hirap pa rin, no? Yun talaga yung isang bagay. But the good resources, the good source of everything is our God. Amen. No? Amen. Yun na nga sa prayer natin kanina. Give us our eager to give generously of our time to serve. Time to serve, time to attend to our wife, to our husband, to our children, to our parents. Yun po yung generous of time. Minsan po kasi wala na tayong oras sa isa't isa. Merong sample na yung isang speaker magkatabi mag-asawa, tapos hawak-hawak yung cellphone, cellphone. Pero sila yung magka-cellphone, sila po yung nagme-message, nagtatawanan sila. Can you imagine that? Nung araw po wala namang gadget pero meron pong time sa isa't isa. Wala tayong time sa ating mga anak. Pag gusto natin patahimikin ng ating mga anak, bibigyan mo ng gadget para tumahimik. But hey, my dear brothers and sisters, naghahanap po sila ng time. No? Talent, giving our talent. Talent for what? Talent to share. God-given talent yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag pong maramot. Amen. I tell you, brothers and sisters, yung pong ilog po na wala pong daluyan, nabubulok. Kaya po ang ilog po, kailangan may daluyan po yun. Laging fresh. Kaya po tayo, ang talent po natin, sinishare natin, binibigay po natin, binabahagi po natin sa lahat ng ating mga kaibigan, yung merong gustong matuto. Minsan po kasi ayaw nating, no? Ayaw nating masapawan tayo. No? Kaya sinasarili natin. No. The more we give, the more we receive, my dear brothers and sisters. Another one is possession, yung material things, monetary, pagkain, no? I-share natin. Minsan ganun po pagka mayroong kumakatok sa bintana, di ba? May kumakatok sa bintana. Ano gagawin natin? Kakatok din tayo. Kakatok din tayo. Minsan kasi Along the street. along the street, may kakatok kakatok. Minsan, tatas ka ng Panginoon makikita mo naman, kapatid di ba? Kung total, magbibigay ka na lang din, laki-lakihan mo na ibibigay mo. Di ba? I mean, pagka nagbigay ka, sobra-sobra mo na lang. I'm sure, kapatid, di ka na magbibigay ng magiging kakulangan para sa'yo. Amen. Give it abundantly, my dear brothers and sisters. Amen. 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 The blessing of generosity are like a wave or current effect, spreading kindness, compassion, hope to all those touched by its grace. Yung kasi sa Bisaya, nakakatandog. Nakakahawa o nakaka-touch. Yun na lang sabihin natin, nakaka-touch. Mahirap yun yung Tagalog nakaka-touch ng tao na yung tao din po na yun ay matututo rin po ng kindness. Matututo rin po ng compassion. Matututo rin po ng hope because of the graces that God gave her through that person na nagkaroon ng generosity. Amen. Kaya nga po, the blessing of generosity, meron po mga bagay na nagiging maunlad po sa atin. What are the blessings? Number one, generosity foster a spirit of abundance, shifting our focus from scarcity to abundance mentality. Yung bang kawalan na magkakaroon tayo ng kasaganahan. Yung sinasabi natin kasaganahan, hindi lamang po itong material na bagay. Kasi meron po mga tao, ang dami-dami na pong material. Ang dami-dami ng pera pero malungkot pa rin. Di ba? Yung sinasabing abundance is not only in the material things. Abundance is from the heart.
When we freely give, we acknowledge that there is always enough for us to share. Wala naman po sigurong hindi merong ma-share. Kaya lang kasi pag tinatago mo, talagang wala kang ma-share. Amen. Ano sabi sa Philippians 4 verse 19, Sister M? In Philippians chapter 4 verse 19 says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Hindi mauubusan ang Panginoon. Ibibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan. Take note, pangangailangan po hindi po yung gusto. Kasi baka mamaya, Brother Vic, yung inihiling ko sa kanya, eto, kailangan mo ba yun? Di ba? Minsan gusto lang po natin No? This assurance of Philippians 4 verse 19, God abundance provision enable us to give generously without fear of lack. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, hindi ka natatakot na mawawalan ka. Amen. May mga na-experience tayong gano'n, Sister Ems, di ba? Marami. Amen. Sample nga, sige, sample. Yung sabi ni Lord na, I will meet all your needs Amen. according Amen. to the riches of Father in heaven. Amen. Yun yung Brother Vic, di ba, nung kasalukuyang nag-aaral po yung aming mga anak, para bang hindi sila makapaniwala, yung mga kamag-anak namin, hindi sila makapaniwala na makakatapos kaya yung mga anak ni Emma, something ganon. Ang sagot ko lang sa kanila, well, kung sa aming dalawa lang ni Brother Vic, talagang hindi. Hindi kaya. Hindi kaya. At pagkaisipang pantao. Oo. Pero sabi ko sa kanila, naniniwala ako na yung ama ko sa langit, mayaman. Magbibigay pa ng sobra-sobra. Iyon yung sinasabi, Sister Ems, na pagtitiwala. Amen. Paniniwala, pagtitiwala, no? Pananalig sa ating Panginoon. Amen. Na ang Panginoon po, hindi po kalilimutan yung ating pangangailangan. Minsan magugulat ka di ba? Yung kailangan mo, minsan isipin natin, Lord, ibigay mo na lang kaya lahat yung para sa 1 year. Kaya nga, sige lang. kaya nga po kapatid, ang prayer natin is our daily bread. Ibahin na nga yan natin, gawin na lang natin, Sister M, our weekly bread, our monthly bread, our yearly bread, mabubulok yun. Kung literally na bread yun, mabubulok po yun, aamagin po yun. Di po ba? Amen. Kaya nga po, daily. Bakit daily? Kasi gusto ng Panginoon, kapiling ka, kapiling ako, kapiling po tayo daily ng ating Panginoon. Amen. Number 2, blessings. Generosity strengthens relationship and builds community. And unity in the community. Amen. When we give to others, we forge deeper connection to each other and create a culture of kindness and support. Yan po mahalaga sa community. My dear brothers and sisters, po yung mga kapatid po natin na nasa komunidad, kaya po tayo pinatawag ng ating Panginoon po doon, yung pong salitang complete. Kasi maraming diferensya sa community. Maraming pangangailangan sa community. Kaya po tayo tinawag po doon is to complete that incomplete in community. Amen. And in the word complete, there is what we call L in the middle. Letter L. When you remove that L, it will become complete. Pag-aaway, pagsisigalot, pag hindi pagkakaintindihan, no? Paghihidwaan, kailangan po yung L po na yon, huwag po natin aalisin. And that is love. When we have love, we are generous. Kasi generosity without love is not a true generosity. My dear brothers and sisters, we will give it by love, no? Sabi sa Galatians 6 verse 2, ano sabi, Sister Ems? In Galatians chapter 6 verse 2 naman, ang sabi is, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. That is love. Carrying the burdens of Fulfillment. others. Yung naintindihan mo, nakukonsol mo yung kapatid mo sa Nagkakaroon ka community. ng fulfillment. Yeah. Through generosity, we fulfill Christ's commandment to love one another and support each other in times of need. Amen. Yun po yung we see to it in our community. Specifically, I will tell you, Love Plak Cebu, we see to it na ang bawat isa po, pag may pangangailangan, mararamdaman ng bawat isa at magtutulungan, magdadamayan, magmamahalan, magpapasensyahan. At hindi lang, Brother Vic, materialistic. Hindi lang materials yung sinishare natin sa kanila. Consoling. Yun. Kung minsan yung may mga Counseling. kailangan nila yung listening heart. Yeah. Makikinig ka lang sa kanila, yung yung Generous of time yun. Oo, yung nagpapabigat sa kanila. Tapos sabi Gumagaan. mo, tatanungin mo, sige sister, ipag-pray natin. Ano bang Tapos maglalabas na siya.
'Di ba? Tapos after the prayer meeting magte-text siya, sasabihin, Sister Emma, Gumaan. thank you. Nakikinig ka sa akin. Parang ganun ba? Para bang, Lord, do I'm worth makikinig doon sa sinabi ni sister. Amen. Pero pag nakikinig po tayo, talagang makinig naman Oh tayo. yes, of course. Eh, At sinasama natin sa prayer. I mean- Na kung may kailangan siya, kaya nga nag-o-open siya kasi ang ano ko doon is she needs prayer. Amen. So kasama 'yun Amen. sa ating panalangin. Amen. And yung pagdadamayan kasi sa community, it builds unity Amen. no sa bawat isa. And then magkakaroon ng pagkakasabik, no? Parang mamimiss ang bawat isa, magkita ka agad. Amen. Yun ang isa Amen. pinaka ano. Amen. Another blessing is generosity cultivates a grateful heart. Yung mapagpapasalamat and foster and brings joy. Yung bang magkakaroon ka ng kagalakan, Kagalakan. kasiyahan. Sabi nung kaibigan ko sa mga kapatid ko, bakit daw parang hindi ako tumatanda? O, di ba yung sabi ng classmate mo, kailan lang kayo nagparang simple reunion sa Pangasinan, di ba? Ano sabi nila? Bakit ikaw, classmate, di ka tumatanda. Bakit po? Kasi nga po, ang pagiging generous in all kinds. Time, talent, treasure, no? Pag ganun po tayo, you will become happy, you will become joyful. Amen. And you are be grateful. Lagi ka nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. 2 Corinthians 9:7, Sister Ems. In Corinthians chapter 9 verse 7 naman, sabi ni Lord, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kailangan talaga heartily. Amen. Pero saan ba nagsisimula ang heartily kundi po sa mabigat? Kundi po doon sa nasasaktan. Nasasaktan. Di ba? Pag nagbibigay ka, kung minsan pag malaki, masakit. Lalo na pagka yung ibibigay mo, kailangan mo din, masakit. Pero yun po, nagtatransform po yun doon sa sinasabi po nating wala ka ng reluctant. Di ba? Yung galing na po sa puso mo. And hindi ka na napipilitan. And you know, my dear brothers and sisters, God loves a cheerful giver. Amen. This emphasizes importance of giving with joy, with gratitude, knowing that our generosity please the person. Pleases No, it's God. Ang Panginoon. Ang Panginoon na napiplease po natin pagka po tayo nagbibigay. Kaya nga masaya ka eh. Kasi ang natin sa Panginoon, hindi po what to call this blessing lang ng material, kundi relationship. Amen. Pagka po may relationship tayo sa ating Panginoon, Amen. ano tawag doon? Meron ka ng intimate relationship sa Kanya. Another blessing, Sister M, is generosity breaks cycle of selfishness. Ito yung maganda. Materialism, leading to spiritual growth and maturity. Totoo pala yun. By the way, brothers and sisters. For 38 years, ako, masasabi ko na maramot po ako eh. Sorry. Aminin ko po, nung araw po, napakamaramot ko. Tapos, inggitero pa ako. Ayan ang ano ko, ayan ang kwan ko. Kasi mahilig ako sa material. Bakit? Mahilig ako sa magara, mahilig ako sa magandang sasakyan. Di ba? Sabi ko nga po sa sharing ko, ang pangarap ko puno na bahay, merong elevator saka escalator. Di ba? Ganong sobrang kamaterial yung pong aking pong yung ninanasa ko sa buhay ko. Selfishness, yung sakim na gusto mo, di ba, ewan ko, naalala ko nung, sorry Lord, naalala ko nung kami kumakain magkakapatid, no? Pag nirasyonan kami ng nanay ko, ng aming ina ng ulam, minsan gagawin ko, tatabunan ko pa yung isang ulam para hindi mahalata nung kapatid ko. Ang damot, selfish masyado. Nakakaano minsan pag naalala mo yun, akala mo, natural lang, akala mo okay lang. Hindi pala ngayon na nakilala mo na ang Diyos na ang dami ko palang nagawa na pagdadamot sa mga kapatid ko, mga mag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Mismo sa sarili ko, minsan pinagdadamutan ko yung sarili ko eh. And that's not good, my dear brothers and sisters. We are aiming to become Christ in our character. And one of the best character of Jesus is being generous. Generous in giving own life for our salvation. Amen. Truly, I tell you, whatever you did from one of the least of your brothers and sisters of mine, you did it unto me. Matthew
25 verse 40. Kung ano daw po ang ginawa natin sa ating kapatid, ginawa daw po natin ito kay Kay Kristo. Pag nagdamot ka sa kapatid mo, kapatid ko, nagdamot ka kay Kristo. Amen. Sabi ng bunso, yung bunso kasi loko-loko, adik-adik, lasinggero, yung kuya po ay mayaman. Sabi niya, kuya, pahiram naman 1,000. O, binigyan. Sunod na naman, ito na naman, kita, kuya, pahiram mo 1,000. Aba, yung kuya, hindi na narinig. Kuya, pahiram mo 1,000. Wala na. Sabi nung kapatid nilang babae, sabi niya, kuya, si Bunso, nanghihiram ng 1,000. Ano sabi nung kuya? Ikaw nakarinig, ikaw magbigay. Di ba? Minsan, bingi na tayo. Minsan, palapit pa lang. Minsan, tumatawag pa lang yung kapatid mo. Nakakontra ka na eh. Sorry po. Kaya ka bine-bless ng Panginoon kasi kailangan ka rin mag-bless sa iba. Yun yung essence ng pagiging blessing. Bakit ka nakaka-receive ng biyaya na galing sa Panginoon? Not only for you, Amen. but for others. For your wife, for your husband, for your children, for your parents. Especially mga anak, sa parents, wag po natin kalilimutan. Galing tayo sa kanila. Kung wala sila, wala po tayo. Lalo na po pag may edad na, hinahanap-hanap po yung presensya po natin ng ating mga nanay, ating mga tatay. Please, my brothers and sisters, Jesus teaches us that we show kindness and generosity to others. We are serving God directly. No? Salamat ako sa Panginoon, Sir M. Na-break yung selfishness. Itong isang araw, sabi ni Sir M. Meron ka bang 700 dyan? Kahapon yata yun. Isang araw pa? Isang araw pa. Meron ka bang 700 dyan? Sabi ko, naubos na wala na laman yung wallet ko. Meron ka nga palang naibilin sa akin ganito. Hindi mo na naalala. To be honest, di ko na po naalala. Yun yung tinuro sa akin ng ating Panginoon. Yung pera is pera lang. Hindi ito yung Panginoon ko. Ang pera ang tuturuan ko, hindi ako ang tuturuan ng pera. Sister Ems. Amen. Another one Blessing. is generosity is a form of worship and obedience to God. When we are steward of our resources wisely and use them to bless others, we honor God and fulfill our calling to be His hands and feet in the world. Amen. Actually, pagka po tayo nagbibigay, hindi po yung sinasabi natin sa prayer meeting ka, nagpe-praising ka, nag-worship ka, no? Iba yun iba yung ano na yun But when generosity is worshiping, we worship when we are generous. Minsan din lang po natin Giving alam. is worship. Nagbigay ka sa kapitbahay mo na dumadaing, kapatid ko. No, that is worshiping. My dear brothers and sisters. 1 Timothy 6 verse 18 to 19. Sister Ems. In 1 Timothy chapter 6 verse 18 to 19 says, "Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life." This reminds us that the true fulfillment comes from living a life of generosity and service to others, laying up our treasure in heaven that far outweigh any earthly wealth. Yung ibig sabihin, mas mahalaga kaysa po sa biyaya na nasa mundong ito. Amen. Biyaya na makalangit, na time will come, tayo po lahat, life is too short. Lahat po tayo mamamatay, kapatid ko. Lahat tayo may ine-aim. And we are aiming heaven. Amen. Lahat po tayo nag-aim po na mapunta sa langit. Yung pong ginagawa natin dito sa lupa. Ang tanong, makalangit po ba? Generosity encourages us to embrace a lifestyle of generosity itself. Knowing that it not only bless others, but also enriches our own lives in countless ways. Sa napakamaraming paraan, kapatid. Pag generous ka, magugulat ka na lang Lahat pala dama yun. Lahat dama yun. Kasi pag nakita ng Panginoon, sabi nga ni Father Siano, di ba? Pag ikaw nagbigay na galing sa puso mo, pagmamahal, nakikita ng Panginoon, itong anak kong ito, pag nagbigay, sobrang pagmamahal. Kaya ako, gagawin ko, imamagnet ko yung nagmamahal sa Kanya at i-outpour ko yung biyaya na kailangan nila. Amen. Amen. Let us pray, brothers and sisters. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord,
Teach us to give us in trust of your word, to your words, Lord God. Help us to believe in your promise of your coming kingdom. Help us to walk with conviction and total devotion to you, doing nothing out of compulsion, but letting generosity flow forth naturally Yes. from the heart, from our heart, from your heart that you gave to us, have given us through the blood of your Lamb, our Lord Jesus Christ. Amen. In Jesus' mighty name, the Father, the Holy Spirit, amen and amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen and amen.